Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang pagbabasa ng kwentong ibinahagi sa atin ni Sir Rico, ay inaanyayahan ko muna kayong pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit salamat Rico, para naman alam niya na marami ang tumatangkilik at nag-aabang ng kanyang padalang kwento na nagmula sa sarili niyang mga karanasan bilang isang magiting na babaylan. Gusto ko rin kayong anyayahang makinig sa pinakamaaksyong kwento na nai-upload dito sa ating channel. Ito ay ang Birador ng Santa Barbara na pinagbibidahan ni Rafael. Ito din ang Rafael na tumutulong paminsan-minsan kina Lino at Tingting sa kwento nating Aswang Killer na naroon naman sa ating side channel na Kwentong Aswang Comics. Nasa video description ang link ng playlist para kumpleto na at hindi na kayo mahirapang hanapin ang kasunod. 100% po itong ma-action ha. Sana ay ma-enjoy nyo. Birador ng Santa Barbara Series, Book 1 to 4, Part 1 to 239. Iyon na po ang kabuuan ng kwento. Salamat sa mga dadalaw at makikinig. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating ko sa bahay nila Ate Erika, ay dumiretso na ako agad sa kusina. Pero wala sila roon, kaya tumanaw ako sa labas. Nakita kong naroon pala sila naglalakad-lakad. Meron kasi silang maliit na kubo roon na pahingahan malapit sa dalampasigan. Literal na beach cottage iyon na malapit sa dagat. Nagsandok na lang muna ako ng pagkain at nagsimula ng lamnan ang kanina ko pang nagugutom na sikmura. Ilang saglit pa ay may tumawag sa akin. Ama, si Tita Baylan umuwi sa bahay. Agad akong napalingon. Nakita kong ang anak ko palang si Ferosa iyon. Sagot ko naman, "Oh, bakit ka umalis? Hindi mo dapat iniiwan si Tita Baylan." Ang tinutukoy pong Tita Baylan ng anak ko ay si Ate Ria, ang kapatid ko na isa na ring babaylan. Ang anak ko kasi ang kanyang gabay at Tita Baylan ang tawag niya roon. Tapos muli akong bumalik sa pagkain. Noong muli akong lumingon ay wala na ang anak ko at kasamang nawala ang mga candy sa lamesa na dala ko. Binili ko kasi talaga iyon para sa kanya kasi nagtatampo kapag walang nakikitang candy kapag dumadalaw siya sa akin. Pumunta lang pala ang anak ko sa akin para ibalita na umuwi si ate sa amin. Pero alam kong hindi rin naman siya magtatagal sa akin kasi nga alam niya naman ang kanyang tungkulin bilang isang gabay. Nagpatuloy pa ako sa aking pagkain. Hindi pa nga ako natatapos ay may kumakatok naman sa pintuan. Kaya tumayo na muna ako para tignan kung sino. Pagkabukas ko ay si Ate Ria iyon. Sabi ko naman, "Dumiretso ka kaagad dito? Gumamit ka ba ng portal?" Sagot niya naman, "Hindi, si Fero ang nagdala sa akin rito. Si Ate Erika, nasaan?" "Nandun sa tabing dagat, inilalakad-lakad si Jeya." Sabi niya naman, "Sa Lunes na ako uuwi ng Davao. Sabado pa naman ngayon eh." "Oh, bakit ka nga pala na parito?" "Kasi, meron akong gustong itanong sa'yo, bunso. Ito oh, kulay pulang marka na bigla na lang lumitaw sa kamay ko. Wala naman ito dati eh." Marka lang yan ng elemento ng apoy. Naalala mo noong umusal ka dati ng orasyon? Di ba ang bilis mong nakapagpalabas ng apoy ng San Telmo? Dahil iyon dyan. Meron din ako niyan, pero hindi katulad niyan. Marka naman ito ng batong Niebes na bigay ni Ermitanyang Madrid." "Ah, ganun ba?" Wika niya pa na nakampanti na. "Siya nga pala, bunso, ang dragon mo roon sa Davao. Umuusok na ang ilong sa galit. Napakinggan niya na naman kasi ang mga kwento mo doon sa channel ni Carlo. Nagsiselos. Pero pinaliwanagan ko naman
na hindi niya kailangan mag-alala dahil kapag nagloko ka, ay siguradong malalagot kay Mian ang babae. Mas mabangis pa si Mian kaysa sa kanya kung magbantay Nakikinig lang ako sa kwento ni ate habang tinatapos ko ang aking pagkain. Maya-maya pa ay dumating na sina ate kasama si Wendy. Sabi naman ni Wendy, "Uy, nandito pala ang ate mo. Grabe no, magkamukha kayo para kayong kambal." Sabi ko naman, "Wendy, tara na. Punta na tayo sa inyo para magamot ko na ang mama mo." Sumagot naman ito, "Sure ka? Si mama lang ang gusto mong puntahan doon? Baka naman pwedeng mag-stay kayo sa amin ng kahit isang gabi lang. Isasama ko silang lahat. Kaibigan ko naman si Ate Erika mo at kamag-anak ko naman ang pamilya ng asawa niya. Kaya hindi ka na dapat naiilang pa sa bahay namin." Sabi ko naman, Sige pala, kung isasama mo naman sila, di mauna na kayong lahat doon, susunod na lang ako. Meron lang akong gagawin." Tapos si ate naman ang binalingan ko, "Te, akala ko isang araw lang ako dito Ang dami palang problemang kababalaghan sa lugar na ito. Kaya hindi pa ako pwedeng makaalis agad. Hindi ko pwedeng pabayaan na lang dahil mapanganib masyado ang mga narito. Sumama na kayo kay Wendy. Magpapaiwan muna kami ni Ate Ria." Tapos lumabas naman ako ng bahay. Agad namang sumunod sa akin si Wendy. Sabi niya, "Bakit hindi ka na naman sasama? Isasama ko na nga ang ate mo at pinsan para sigurado makasama ka. Tapos meron ka na namang ibang gagawin?" Sabi ko naman, "Sino ba kasi ang may problema? Ikaw o yung mama mo? Pupunta ako sa inyo kasi gagamutin ko si mama mo. Marami din akong inaasikaso bilang isang babaylan. Kaya nga dalawa kami ni Ate Ria na magpapaiwan, di ba? Magpapakain din kasi kami ng dasal sa mga medalyo namin mamayang 9:00. Hindi na siya sumagot at tinalikuran na ako. Noong hapon na ay sumunod na rin kami ni Ate Ria sa bahay nila Wendy. Pagkarating namin doon ay napansin namin na maraming tao sa labas. Naroon din si Wendy. Agad niya naman kaming nilapitan. Sabi ko, "Anong meron? Bakit maraming tao?" "May sinalvage daw sa unahan, malapit sa tulay. Magkasintahan raw ang biktima Malapit lang iyon dito. Baka gusto mong tignan." "Sige, tara." "Sina ate nga pala, nasaan?" "Nasa loob sila, pati ang pinsan mo. Hindi ko sila pinapalabas dahil baka narito lang ang may gawa ng krimen, mahirap na." Naglakad na nga kami papunta roon sa pinangyarihan ng patayan. Noong makita ko ang mga biktima ay alam ko na agad, hindi iyon salvage, kundi gawa ng aswang. Ang naririnig kong usap-usapan doon sa mga nakikiusyoso ay hindi raw alam kung anong ikinamatay, kaya sa tingin nila ay nalunod. Nilapitan ko kaunti ang biktimang lalaki at babae para malinaw kong makita. Namumutla sila, wala ng dugo. Sumunod din sa paglapit sa akin si Wendy. Sabi ko naman, "Hindi ito salvage, aswang ang may gawa nito. Tignan mo ang marka sa leeg. Kukuya ng aswang. Wala na rin silang dugo, kaya maputla na kaagad. Hindi makikita ang sugat dahil maliit lang iyon masyado na parang karayom." Nagsalita naman si ate ko, "Sayang kang babae ka. Sa dami ng pwede niyong puntahan, bakit dito pa kayo nagtsorva? Yan tuloy ang inabot niyo. Dapat nagmotel na lang kayo Sumabat naman si Wendy, "Sis, paano mo naman nalaman na nag-ano sila dito?" "Basta, alam ko." Sagot naman ni ate. Sabi ko naman kay Wendy, "Tara na, puntahan na natin si mama mo. Darating na dito maya-maya ang mga pulis. Makakagulo lang tayo rito." Nasabi ko na lang sa isip ko, aalamin ko kung sino-sino kayong may gawa nito. Makakasagupa ko rin kayo. Hindi pa nga kami tuluyang nakakaalis, ay nagdatingan naman ang mga kuya ni Wendy. Tapos sinabing, "Brad, maglalaro kami mamaya ng basketball. Tara, sama ka. Isama mo na rin si ate mo. May kapatid ka palang maganda Sabay tingin kay ate. Sinagot naman siya ni ate, "Kung may balak kang pumorma sa akin,
siguraduhin mong kaya mo munang sumalo ng Sator at Tigalpo. Dahil kung hindi, magkakadurog-durog lang ang mga buto mo. Si Wendy naman ang nagsalita. Kuya, babaylan din kasi yan. Mabuti ako na-gets ko kaagad ang mga sinabi niya. Kung manliligaw ka raw sa kanya, dapat makipaglapit ka rin sa kapatid niyang babaylan para may matutunan ka rin kaunti. Kasi kung hindi mo magagawang protektahan ang sarili mo laban sa kanya, papaano mo siya poprotektahan laban sa mga kakalaban sa kanya dahil sa kanyang pagkababaylan? Sabi ko naman, tama na yan. Kung aalis kayo, Brad, umalis na kayo. Maglalaro pa kayo, di ba? Pero hindi kami makakasama. Gagamutin ko pa si mama nyo. Sinabihan ko naman si Wendy. Mauna na kayo umuwi ng bahay. May gagawin lang ako saglit. Pero susunod din ako agad. Sabi niya naman, aalis ka na naman? Kararating mo nga lang eh. Bakit pa kasi lagi ka nalang umaalis? Sinagot ko naman siya. Hindi mo rin maiintindihan kasi hindi ka naman kagaya ko. Pero susubukan ko pa rin ipaliwanag sa'yo kaunti. Ganito kasi yan, sa lahat ng oras dito sa mundo ay may mga nangyayaring hindi maganda. May trahedya, may krimen, at pagtatangka na may kinalaman sa kababalaghan. Meron din namang mas malalaking pag-atake ng mga nilalang ng dilim na kung magtatagumpay sila ay magiging malaking banta iyon sa mas maraming inosenteng mga tao. Kaming mga babaylan lang ang nakakaramdam at nakakakita noon. Minsan, hindi masyadong malala ang problema, kaya mabilis lang din ako nakakabalik na parang walang nangyari. Minsan naman ay natatagalan rin ako, lalo kung marami ang kalaban. Mahabang paliwanag ko pa, habang magkakasabay kaming lahat na naglalakad. Mas dumikit pa ako kay Wendy at hinawakan siya sa balikat. Dahil gusto kong patunayan sa kanya kahit kaunti ang tungkol sa mga sinasabi ko. Bigla siyang napahinto sa paglalakad tapos nagpalingalinga. Halatang may nakikita siyang kakaiba. Makalipas ang mahigit 1 minuto lang siguro ay binitawan ko rin siya agad. Sabi niya naman, anong nangyari? Bakit may nakikita akong napakaraming naglalakad ng mga kalansay? Ang iba ay parang may nabubulok pa na laman, pero naglalakad pa rin. Ang iba naman ay walang ulo, pero mabilis maglakad. Marami ring parang usok na hugis tao. May mga babae rin na mahahaba ang buhok, pero walang mukha. Yung iba nga ay bumabangga pa sa atin at tumatagos lang. Sinagot ko naman siya. Iyon ang mga makikita mo kapag bukas ang iyong ikatlong mata, kagaya naming mga babaylan. Minsan, nakakaramdam tayo ng pagkabalisa dahil iyon sa mga ganoong nilalang na nakapaligid sa atin. Minsan nga, magiging dahilan pa sila ng pagkakasakit dahil doon sa mga nabubulok na kaluluwang nakikita mo. Yung mga babaeng maputi naman na walang mukha, sila ang mga white lady. Yung mga walang ulo, sila naman yung mga namatay dahil sa sumpa, kagaya ng mga kinulam at binarang. Kagaya sa mama mo na binarang. Bigla siyang napatingin sa akin at nagtatakbo papasok ng bahay nila. Naroon na kasi kami noon sa may gate. Sabi ko kay ate, Te, bumalik ka na muna ng Davao. Walang kasama doon si Dragon. May nararamdaman ako hindi maganda. Sumagot naman siya. Sige, pero babalik din ako dito agad. Dadalhin ko na lang sila next week. Sisilipin ko lang ang kalagayan nila doon. Iniwan ko na si ate, tapos bumalik na ako sa pinangyarihan noong krimen sa may tulay. Pagkabalik ko roon ay naroon na ang mga pulis. Nagpaalam ako sa mga pulis kung pwede ko bang hawakan ang mga patay. Sabi naman nila na hindi. Tapos may isa sa kanila ang nakakakilala sa akin. Sabi niya sa mga kasamahan, hayaan niyo lang siya, makakatulong pa yan sa atin. Sumagot naman ang isang pulis, sino ba yan, sir? Sa kanya galing itong hawak kong bertud ng pusa. Tila nagulat naman ang mga kasama niya. Habang nagkikwentuhan pa sila tungkol sa akin, ay lumapit na ako sa 2 bangkay. Hinawakan ko yung isa sa kamay. Tapos umusal ako ng mga kataga. Saka ko ipinikit ang aking mga mata. Pinagana ko na rin ang enerhiya ng kalikasan para ipakita sa akin
ang mga kaganapan sa paligid noong nangyari ang krimen. Nagsimula nang ipakita sa akin ang buong pangyayari at kung anong dahilan kung bakit sila naroon, maging kung sino man ang pumatay sa kanila. Ang babae't lalaking iyon ay magkasintahan, pero pinagbabawalan ng mga magulang ng babae na magkaroon ng kasintahan ang kanilang anak, kaya patago ang naging relasyon ng dalawa. Dahil sa sobrang paghihigpit ng mga magulang sa anak nilang babae, kaya nagpasya ang dalawa na magtanan sa gabing iyon. Pero mukhang nakatunog ang mga magulang sa gagawing paglalayas ng anak nilang dalaga. Hinayaan nilang makaalis ang dalaga, pero sinundan nila ito at minanmanan mula sa itaas. Bakit mula sa itaas? Dahil ang mga magulang ng babae ay mga aswang. Habang naglalakad papatakas ang babae, ay naroon sa itaas na kamasidlang ang kanyang mga magulang. Doon ang kanilang naging tagpuan sa isang kubo malapit sa may tulay. Ang kubong iyon ay pahingahan ng mga tanod kapag nagroronda paminsan-minsan. Ang totoo ay pwede na sana silang makaalis ng buhay doon kung hindi sila nagpadala sa init na kanilang nararamdaman. Isa pa pala sa dahilan kaya sila nagpasyang magtanan dahil buntis na ang babae. Dahil siguro sa matagal na hindi nagkita, kaya sabik sila sa isa't isa. Kaya noong magtagpo sa may kubo, ay agad silang nagyakapan at naghalikan. Pero imbis na mahinto, ay nagtuloy pa ang kanilang pagpaparamdam ng pagkasabik sa isa't isa. Nagpadarang na sila sa kanilang init na nararamdaman hanggang sa magpasyang doon na lang gawin ang pagniniig sa kubo. Wala namang makakapansin sa kanila dahil madilim doon at bihira na ang dumadaan kapag hapon o gabi. Akala nila ay sila lang ang naroon at hindi na nila namalayan pa ang paglapag ng dalawang nilalang na nagpanggap lang sa anyong ibon. Noong makalapag ay nagpalit ng anyo bilang mga halimaw ang dalawa sa kagalit na inatake ang magkasintahan. Nakikita ko sa aking balintataw ang itsura noong mga nilalang na nagbabaga ang mga mata, tumutulo ang laway habang may matutulis ng ngipin. Dahil sa biglaang pag-atake, ay hindi na nga nagawa pa ng magkasintahan na mabihisan ang kanilang sarili at napatay silang pareho noong dalawang galit na nilalang. Pagkatapos silang masipsipan ng dugo ay umalis na rin. Ipinakita rin sa akin ng kalikasan ang kasalukuyang kinaroroonan noong dalawang aswang o iyong mag-asawang aswang na magulang mismo noong pinatay na dalaga. Nakikita kong naroon sila sa isang inuman kasama ang mga barkada. Habang nagluluksa ang pamilya noong lalaking pinatay na kasintahan ng kanilang anak, wala ring kaalam-alam ang mga magulang noong binatang pinatay na nasa pamamahay lang din nila mismo ang pumatay sa kanilang anak. Makikita rin ang palihim ng ngiti ng mag-asawang aswang. Mukhang tuwang-tuwa sila na meron na naman silang nabiktima. Wala nga silang pakialam kung sariling anak pa nila iyon o di kaya natutuwa rin sila dahil masaya ang lahat ng kanilang kainuman na walang kaalam-alam sa panghawa ng aswang na ginawa ng dalawa. Kasama sa mga nakainom ng laway na panghawa ay ang mga magulang noong namatay na lalaki. Matapos kong makita lahat ng kailangan kong malaman, ay nagpasalamat na ako sa mga pulis, pati na rin doon sa nakakakilala sa akin, tapos umalis na ako. Nagtungo ako kung saan naroon ang mga magulang noong babaeng pinatay o iyong mag-asawang aswang. Pagdating ko roon ay masaya silang nagsusugal at nagiinuman. Tama nga ang nakikita ko sa aking pangitain. Baliwala lang sa mag-asawa ang pagkamatay ng kanilang anak na parang walang nangyari. Nakikihalubilo rin sila sa karamihan na parang normal na mga tao. Narinig ko sa mga nag-uusap na mga kababaihan na naroon
na dadalhin daw doon ang bangkay noong lalaki at babae pagkatapos maimbestigahan. Hindi pa raw kasi pwedeng basta-bastang kunin hanggat hindi pa tapos ang mga pulis. Napasabi na lang ako sa sarili ko ng, ang gagaling talaga umakting ng dalawang ito ah. Bigla kasing umiyak ang nanay noong dalaga, tapos ang ama naman ay naggagalit-galitan. Sinabi noon sa mga kainuman na kung sino raw ang gumawa noon sa anak niya, ay babalian niya ng buto paunti-unti para maghirap. Dahil sa naroon ako sa harapan nila, kaya sumagot na ako. Kung ganun po pala, iyon ang dapat gawin sa inyo. Pero sa tingin ko, hindi nga sapat sa inyo na balian lang ng mga buto eh. Dapat alisan na rin kayo ng laman paunti-unti para maghirap talaga kayo ng todo. Napakahayop nyo. Sarili nyong anak pinatay nyo dahil lang ayaw nyong malahian ng normal na tao. Kayo pong lahat ng nandito, makinig kayo. Silang mag-asawa ang may kagagawan sa pagpatay sa lalaki at babae na magkasintahan doon sa may tulay. Ginawa nila iyon sa kanilang anak dahil ayaw nilang malahian ng tao. Buntis na kasi ang anak nila. Mga aswang ang mag-asawang ito. At lahat kayong narito ay nahawaan na nila dahil nandyan sa inyong iniinom ang laway nila na may panghawa ng pagkaaswang. Ilan sa mga naroon ang nagsalita. Sino ka ba? Hindi ka nga namin kilala. Basta na lang ba kaming maniniwala sa iyo? Nagsalita naman ang lalaking aswang. Baliw yata tong batang ito na napadpad dito sa atin. Sinagot ko naman siya. Baliw pala ha? Tignan natin. Umusal ako ng orasyon para buksan ang aking poder. Bigla silang napatayo sa kanilang kinauupuan. Tapos sabi ko, oh, magpalit na kayo ng anyo bilang aswang. Sige na, huwag na kayong mahiya. Baka sakaling matakasan nyo ako. Kung sakaling nasaan yung aswang kayo. Hindi na sila noon umiimik, nagtitinginan na lang. Ano, ayaw nyo talaga magpalit? Huwag na sabi kayong mahiya. Ganon din naman, mamamatay kayo sa kahihiyan. May inusal akong mga kataga. Inulit ko yun ng 3 beses. Maya-maya ay hindi na sila mapakali. Tapos nag-iiba na ang asal nila habang kumakalmot-kalmot sa hangin na parang kakalmutin ako. At ilang segundo pa ang lumipas ay nagsimula na silang magpalit ng anyo. Tinubuan na sila ng balahibo sa mukha at naging mabangis na sila. Unti-unting pumula ang kanilang mga mata at lumalaki na rin ang katawan. Nagsitayuan naman ang mga taong naroon at nagsiatras dahil natakot sa kanilang nakikita. Sabi ko sa mga tao, ano, ayaw nyo pa rin po bang maniwala? Tignan nyo silang mabuti kung ano talaga sila. Lahat ng nakainom ng alak na mula sa pitsil na yan ay magiging kagaya rin nila. Makikita sa mukha noong 2 gabo ng aswang ang pagtataka kung papaano sila nagpapalit ng anyo, hindi naman nila iyon kagustuhan. Ano, kilala nyo na kung sino ako? Tanong ko pa sa 2 aswang, pero hindi na nila ako sinagot. Mabilis silang kumilos, pero hindi para atakihin ako, kundi para tumakas. Hinayaan ko lang din sila. Dahil ang totoo, gusto ko talagang tumakbo sila sa malayo para walang madamay na mga inosenteng tao. Ibinuhos ko ang laman ng pitsil at sinabi sa may bahay, Nang, pahingi po ako ng malinis na tubig. Tapos banlawan niyo po muna ang pitsil bago lagyan. Pagkabalik ng ginang ay agad iniabot sa akin ang pitsil na puno ng tubig. Inorasyonan ko ang tubig na naroon, sabay sabing, kung ayaw nyo maging aswang ng tuluyan katulad ng 2 iyon, inumin nyo ang tubig na ito para mapawalang bisa ang panghahawa ng aswang sa inyo. Agad naman silang nagunahan na kumuha ng baso para makainom noong tubig, tapos iniwan ko na sila. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa karugtong. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat.
gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, lagim at teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers. Kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez, at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, idiwag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig
kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan, ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.